Umagang-umaga pa lang sa San Isidro, may hamog pang nakadikit sa dahon ng palay at may amoy putik na humahalo sa malamig na hangin. Sa gilid ng pilapil, nakayapak si Dante luwalhati habang binubuhat ang sako ng pataba na parang bato sa bigat. Kumakaskas ang sako sa balikat niya at kahit sanay na siya sa ganitong trabaho, iba ang pagod kapag ang iniisip mo ay hindi lang araw ngayon, kundi ang mga araw na darating na hindi mo alam kung may kakainin pa kayo. Mabigat ba? Tanong ni Mang Sioni, ang barangay tanod na madalas dumaan sa bukid habang nagroronda. May hawak siyang flashlight kahit tirik na ang araw dahil nakasanayan na raw niya. Sanay namang, sagot ni Dante, pilit ngumiti. Mas mabigat pa rin yung iniisip. Hindi na nagtanong si Mang Sioni. Alam niya kung ano ang iniisip na iyon. Ang utang na iniwan ng yumaong ama ni Dante na parang aninong sumusunod sa kanila kahit lumipas na ang ilang taon. Pag-uwi ni Dante sa maliit nilang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, sinalubong siya ng mahinang ubo mula sa loob. Naroon si Aling Imelda, nakaupo sa lumang bangko, yakap ang dibdib at hawak ang panyo na may bahid ng plema. Sa tabi niya, nag-aayos ng mga papel si Nika, kapatid ni Dante na nag-aaral sa senior high at pangarap maging nurse para raw hindi na tayo laging takot sa ospital. Kuya, lumingon si Nika, halatang nagpipigil ng kaba. Dumating na yung sulat. Hindi na kailangang itanong ni Dante kung anong sulat. Lahat ng sulat ngayon parang iisa ang laman. Babala, singil, bantak. Kinuha niya ang papel. Nakaprint ang pangalan ng kumpanyang matagal nang bumabalot sa buhay ng mga magsasaka sa lugar. Valdez Agro Trade and Milling. Sa ilalim, may pirma, hindi pamilyar, at may petsa. 3 araw mula ngayon ang due date, kung hindi ay kukumpiskahin ng lupa bilang kabayaran. Kuya, anong gagawin natin? Mahina ang boses ni Nika, parang natatakot masyadong malakas ang tanong. Hindi agad nakasagot si Dante. Lumunok siya, inalis ang sombrero at pinunasan ng pawis sa noo kahit malamig pa ang hangin. Sa isip niya, nagbabalik ang mukha ng ama niya, si Tatay Ruel, na minsang nagsabing, "Utang lang yan, Dante, babayaran din natin." Pero namatay si Tatay Ruel na hindi man lang ipaliwanag ng maayos kung paano lumaki ng lumaki ang utang na iyon. "Magpupunta ako sa opisina nila," sabi ni Dante, matatag pero may bakas ng pagod. "Kakausapin ko sila, hihingi tayo ng palugit." Umubo si Aling Imelda. "Anak, huwag kang makikipag-away ha." Nanginginig ang kamay niya habang hinahaplos ang braso ni Dante. "Hindi natin kayang kalabanin yung mga..." "Hindi ako makikipag-away, Nay," putol ni Dante pero mahinahon. "Makikiusap lang ako, para sa'yo, para kay Nika." Sa labas, may dumaan na motorsiklo. At kasabay ng alingaw-ngaw nito ay tila may dumarating na mas mabigat na balita. Ilang sandali pa, may kumatok sa pintuan. Pagbukas ni Nika, 2 lalaki ang bumungad. Nakapolo, may ID at may hawak na clipboard. Sa likod nila, nakaparada ang isang itim na SUV na tila hindi bagay sa maputik na kalsada ng baryo. "Good morning," pormalang tono ng isa. "We're from Valdez Agro Trade. Nandito po kami para sa field assessment. May scheduled visit po kami sa area." Lumabas si Dante, pinipigilan ng init na kumukulo sa dibdib. "Scheduled? Kanino? Wala namang kaming narisihula." "Sir," singit ang pangalawa, mas matigas ang boses. "Standard procedure po to para ma-verify yung collateral. Wala naman po kayong itinatago, di ba?" Saglit na tumahimik si Dante. Hindi siya natakot sa tanong. Ang kinatakot niya ay yung tono, yung parang wala siyang karapatan sa lupang kinamatayan ng ama niya sa pagtatanim. "Anong pangalan nyo?" "Rolo," sagot ang unang lalaki. "Ito si Benji. Under kami ni Sir Osmundo Greco, Estate Manager." Parang tinusok ang tenga ni Dante sa pangalang iyon. Osmundo Greco. Narinig na niya sa mga kwentuhan sa palengke. Siya raw ang bakal na kamay ng kumpanya. Siya ang tumitiyak na walang magsasakang makakalusot. At kung may lumaban, mas mabilis pang lumulubog sa utang. Habang nag-iikot ang 2 tauhan sa gilid ng bukid, dumating si Nestor Abulon, leader ng samahan ng magsasaka. May dala siyang folder at nakasando lang, pero ang tindig niya ay parang may dala siyang buong barangay sa likod. "Dante," sabi ni Nestor, mababa ang boses. Sinimulan na nila. Yung iba nga, pinipikturan na nila pati bahay.
para raw sa report. "Ka, anong laban natin?" tanong ni Dante, hindi maitago ang galit at pakot na nagsasabay. "May laban kung sama-sama," sagot ni Nestor. "Pero mahirap, lalo na ngayon. May bagong papapirmahan si Osmundo. Loan restructuring daw. Gagawin nilang legal lahat ng bigat." Pagkarinig ni Dante, bumalik siya sa loob, kinuha ang lumang notebook ng ama niya na nasa kahon sa ilalim ng kama. Hindi niya pa binubuksan ng buo noon, parang masakit alalahanin. Pero ngayon, wala na siyang oras para sa takot. Dahan-dahan niyang binuklat. May mga pangalan ng buyers, may mga numero, may mga notes na bayad na, huwag pagkakatiwalaan, mabait pero tuso. "Nay," tawag ni Dante, "may natitira pa bang inhaler mo?" "Konti na," sagot ni Aling Imelda, pilit humihinga. "Bakit?" "Magpapacheck up tayo mamaya," sabi ni Dante, kahit alam niyang wala siyang pera. "At magpupunta ako sa munisipyo. May event daw ang Valdez Agrotrade. Doon ko hihingiin ang palugit." "Event?" Nagtaas ng kilay si Nika. "Yun ba yung sinasabi ni Mila na may scholarship kuno?" "Yung guro ko, si Ma'am Mila Darilag. Sabi niya, magpapakita raw yung mismong may-ari." Tumanggo si Dante, si Eleonora Valdez. Ang pangalang iyon parang alamat sa lugar nila. Sinasabing galing sa mayamang pamilya, nag-aral sa Maynila at bumalik sa probinsya para palawakin ang negosyo. Pero hindi alamat ang epekto niya sa buhay ng mga magsasaka. Totoo yun, sa mga lupang kinukuha, sa mga kontratang pinipirmahan ng walang paliwanag, sa mga pamilya na napapalayas. "Kuya, baka mapahiya ka." Mahina ang sabi ni Nika. "Mas nakakahiya kung wala tayong gagawin," sagot ni Dante. "Kung titignan ko na lang si nanay na nahihirapan at ikaw na hindi makapag-aral, mas masakit yun." Bago umalis si Dante, dumating si Mila Darilag, ang guru ni Nika. May dala siyang maliit na sobre at ilang photocopy ng requirements para sa scholarship application. "Dante," bungad ni Mila, "narinig ko sa mga bata, may mga tao na naman ng Valdez sa area. Totoo ba?" "Oo," sagot ni Dante, "at 3 araw na lang daw kami." Napapikit si Mila, halatang nanlumo. "Ito, maliit lang." Inabot niya ang sobre. "Hindi ito utang ha, tulong lang. Pambili man lang ng gamot ni Aling Imelda." "Mamila, hindi ko." "Wala nang hindi ko." Mahigpit pero babait ang tono ni Mila. "Kung may kakayahan akong tumulong, tutulong ako. Pero Dante, mag-ingat ka sa event. Hindi lahat ng nakingiti roon may puso." Tumanggo si Dante. "Salamat ma'am. Pangako, magiging mahinahon ako." Sa may kanto, may narinig silang buhina. Si Junpep Soria, driver ng trucking ng Valdez Agrotrade. Nakamotor ngayon at nakatingin sa paligid na parang nagmamadali. "Dante!" tawag ni Junpep, lumapit agad, halatang aligaga. "Narinig ko, kayo yung next sa listahan ni Greco. Pare, hindi maganda." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Dante. Sumilip si Junpep sa paligid, parang takot marinig ng iba. "Yung papapirmahan nila, hindi lang restructuring. May clause doon na kapag hindi nakabayad, automatic na sa kanila yung lupa pati anumang improvements. Kahit bahay." Nanigas si Dante. "Pati bahay?" "Oo, marami nang nabiktima. Tapos sasabihin nila, legal." "Pare, kung pupunta ka sa munisipyo mamaya, huwag kang mag-isa at huwag kang pipirma ng kahit ano." "Salamat Junpep." Mabigat ang boses ni Dante. "Hindi ko dapat sinasabi to," dagdag ni Junpep. "Pero minsan, parang gusto ko na ring umalis sa kanila. Nakikita ko yung mga pamilya, naaawa ko." "Hindi ako masamang tao, Dante. Trabaho lang." "Tao ka," sagot ni Dante, diretso. "At salamat dahil pinili mong maging tao ngayon." Nang umalis si Junpep, bumalik ang katahimikan sa bahay. Ngunit hindi yun payapang katahimikan. Katahimikan niyon na parang humihinga lang bago sumabog ang bagyo. Sa tanghali, umalis si Dante papuntang munisipyo sakay ng lumang bisikleta. Bitbit niya ang sulat, ang reseta ni Aling Imelda, at ang manipis na pag-asa na baka may makinig sa kanya. Sa daan,
Nadaanan niya ang ilang magsasaka na nakatingin sa kanya na may halo ng awa at pag-asa. Parang siyang magsasalita para sa kanila. Kahit hindi naman niya hiniling ang responsibilidad na iyon. Habang papalapit siya sa munisipyo, nakita niya ang mga tarpaulin. Valdez Agro Trade and Milling, kaagapay sa kaunlaran, may mga lubo, may stage, may mga upuang nakaayos. Parang piyesta. Pero alam ni Dante, para sa kanila, ito ay parang korte. Huminga siya ng malalim. Para kay nanay, bulong niya sa sarili. Para kay Nika, at para sa lupa. At sa mismong sandaling iyon, habang tumatapak siya sa tapat ng entablado at naririnig ang masayang tugtog sa speakers, hindi pa niya alam na ang pagpunta niya rito ay magiging simula ng isang kahihiyan na babago ang buhay niya. Pero sa ngayon, ang dala niya ay hindi paghihingate, kundi pakiusap, palugit, at dignidad na ayaw niyang ipagpalit kahit gaano pa kalaki ang utang na ibinabato sa kanya. Nakatayo si Dante sa tapat ng entablado at sa bawat hagod ng hangin ay sumasabay ang tugtog ng masayang tugtog na parang ipinipilit maging piyesta ang isang bagay na hindi naman talaga pagdiriwang para sa kanya. Sa harap niya, may mga upuang puno ng tao. Mga magsasakang katulad niya na nakapolo lang dahil special occasion. Mga empleyado ng munisipyo at ilang bisitang nakaayos na parang may photoshoot. Sa gilid ng stage, nakita ni Dante ang isang pamilyar na muka. Si Cheska Lintag, ang PR head ng Valdez Agro Trade. Abala ito sa pag-aayos ng mic at pag-udyok sa mga tao na pumalakpak kapag sinabi niyang pumalakpak. Hindi siya mukhang masama. Mukha lang siyang pagod. Yung tipo ng taong tumatawa sa trabaho kahit hindi naman talaga masaya. Kaagapay sa kaunlaran. Sigaw ng host sa mic. Sabay palakpak ng ilang tao. Ngayong araw, narito ang ating mga espesyal na panauhin. Si Mayor Rodel Barameda. Tumayo ang mayor, ngumiti, kumaway, salamat sa Valdez Agro Trade sa patuloy na suporta sa ating bayan. Kasama rin, dagdag ng host, ang ating pinakamagandang bisita mula sa Maynila, ang socialite and philanthropist na si Miss Vanna Cruz. Tumili ang ilang kabataan. Tumayo si Vanna na parang sanay sa liwanag. Nakasuot siya ng puting dress at may hikaw na kumikislap sa araw. At sa bawat ngiti niya ay parang sinasabing hindi siya kailanman naglakad sa putik o umamoy ang palad ng pataba. Sa likod nila, may mga lalaking naka-Amerikana kahit mainit. Isa ron ang mukhang abogado, si Attorney Sylvester Lazo. Matikas, malamig ang mata, hawak ang folder na parang lahat ng tao ay kaso lang sa papel. At nang biglang tumahimik ang tugtog, nag-iba ang hangin. Mga kababayan, sabi ng host, mas maingat ang boses. Narito na ang mismong may-ari ng Valdez Agro Trade and Milling, Miss Eleonora Valdez. Umangat ang bulungan. May mga pumalakpak agad. May mga napilitang pumalakpak at may mga hindi makapalakpak dahil pareho ang kamay na nanginginig sa galit at takot. Lumabas si Eleonora sa gilid ng stage, naka-tailored na blazer, na bagay sa boardroom, hindi sa baryo. Hindi siya palangiti. Yung aura niya, parang hindi siya nandito para makipagkaibigan. Nandito siya para ipaalala kung sino ang may hawak ng susi. Nagbigay siya ng maikling talumpati tungkol sa pag-angat, pag-unlad, at tulong. Habang nagsasalita siya, nakita ni Dante ang pagod na mukha ni Ka Nestor sa bandang likod. Nakapulupot ang braso, pinipigilan ng sarili na hindi sumigaw. Si Mila Darilag naman, nakatayo malapit sa gilid ng crowd. Nakatingin kay Dante na parang paalala. Mag-ingat ka. Sa unang pagkakataon, lumapit si Dante sa gilid ng entablado. Hawak ang sulat ng due date at ang reseta ng nanay niya. Pinilit niyang kumalma. Pinilit niyang lumunok ang hiya dahil wala nang natitira kundi ang pakiusap. Nang matapos ang talumpati at bumaba si Eleonora para sa photo op, nakakita ng pagkakataon si Dante. Lumapit siya, maingat, hindi bastos, hindi nang gigigil sa itsura. Pero naririnig na niya ang bulungan ng mga tao. Yan yung anak ni Ruel, yung may utang.
Miss Valdez, tawag ni Dante, bahagyang yumuko sa respeto. Pasensya na po, pwede po ba akong makausap kahit sandali? Huminto si Eleonora. Tumitig siya kay Dante mula ulo hanggang paa, parang sinusukat kung may halaga ba ang kaharap niya. Ano yun? Malamig ang tanong. May sulat po kami. Nanghinginig ang kamay ni Dante habang inaabot ang papel. 3 araw na lang po. Nanay ko po may hika. May reseta po. Bago pa niya matapos, sumulpot si Osmundo Greco sa tabi ni Eleonora. Hindi siya naka-Amerikana. Naka-long sleeve siya na nakatupi. Pero ang tindig niya, parang siya ang totoong may hawak ng lugar. Matulis ang ngiti at ang mata. Wala kang makikitang awa. Ah, ikaw pala, sabi ni Osmundo, kunwari nakikilala. Yung luwalhati, yung ayaw pumirma nung restructuring. Sir Osmundo, pilit matino si Dante. Gusto ko lang pong humingi ng palugit. Babayaran ko po. Hindi ko tinatakbuhan. Sumingit si Vanna Cruz, nakangisi. Hawak ang phone na parang handang mag-video. Palugit? Nako, ang daming ganyan. Pag binigyan mo ng palugit, lalo lang umaabuso. Dapat turuan. Tumingin si Eleonora kay Vanna, parang sinasang-ayunan ng ideya. Sa paligid, napatingin ang mga tao. Narinig ni Dante ang boses ni Mang Shoni sa likod, mahinang mura. Mga hayop? Anong pangalan mo? Tanong ni Eleonora, kunwari hindi alam, pero may pahiwatig na gusto niyang iparamdam kay Dante na maliit siya. Dante po, sagot niya. Dante Lualhati. Dante, ulit ni Eleonora, parang tinikman ng pangalan. Yung utang ng tatay mo, bit-bit mo pa rin. Ilang taon na yan? Hindi ko po ginustong bitbitin, sagot ni Dante. Mahinahon pero may bigat. Pero pinili kong panagutan, kaya po nandito ako. Nanay ko po. Huwag mo nang idamay ang drama. Biglang putol ni Vanna, sabay tawa. Lahat naman may sakit na nanay pagbayaran na. Nanikip ang kamao ni Dante pero pinigilan niya. Hindi siya pwedeng sumabog dito. Isang mali lang at gagamitin nila laban sa kanya. Lumapit si Ches Kalintag. PR head, hawak ang clipboard. Miss Valdez, we have to proceed with the awarding. The mayor is… Teka, sabi ni Eleonora, sabay taas ng kamay. I want to hear him. Anong gusto mo? Palugit lang po. Ulit ni Dante, mas mababa na ang boses. Kahit 2 buwan, makakaipon po ako. Makakapag… Sumimangot si Osmundo. Miss Valdez, hindi ganyan. Pag pinagbigyan niyan, susunod ang iba. Tapos wala na tayong kolekta. Rules are rules. Nag-iba ang ngiti ni Eleonora. Yung ngiting hindi masaya, ngiting may laro. Gusto mo ng palugit? Tanong niya at biglang tumaas ang boses niya para marinig ng mga tao. Gusto mo ng bayad utang? Napatingin ng crowd. May mga nagtutulakan para makita. May ilang kabataang nakanganga. Parang entertainment. Miss Valdez, bulong ni Dante. Ramdam na niya ang papalapit na kahihiyan. Lumapit si Vanna at sa tono niyang masayang-masaya, sinabi niya, "Ay, alam ko na. Para fair, may kapalit." Nagkatinginan si Eleonora at Osmundo, tapos tumingin si Eleonora kay Dante na parang may ipapakitang lesson. At doon, sa harap ng entablado, sa harap ng mayor, sa harap ng mga taong kapitbahay niya, binitawan ni Eleonora ang linyang parang kutsilyo. Didilaan mo ang sapatos ko at bayad na ang utang nyo sa akin. Parang napatid ang hangin. May tumawa. Isang tawang pilit at nakakabinggi. Si Vanna ang unang humalakhak tapos sinabayan ng ilang taong gustong makisama sa mayaman. Si Mayor Barameda, ngumiki na lang, parang ayaw makialam. Si Attorney Lazo, nakatingin sa malayo pero may bahagyang pag-igting sa panga niya na parang may parte sa kanya na alam na sumobra na ang laro. Sa likod, si Canestor, kumilos, parang susugod, pero hinawakan siya ni Mang Shoni sa braso. "Wag Nestor, wag dito, lalala." Si Mila napasaob sa bibig at ang mata niya ay nagmamakaawa kay Dante. "Wag mong hayaang sirain ka nito." Naramdaman ni Dante ang init sa mukha niya. Hindi dahil sa araw, kundi sa hiya.
Parang biglang lumubog ang lupa at siya na lang ang naiwan sa itaas para pagmasdan ng lahat. Kuya! Narinig niya ang boses ni Nika sa crowd. Nanginginig. Hindi siya sigurado kung narinig siya ni Nika o narinig lang niya sa isip niya. Pero alam niya, naroon ang kapatid niya. Nakikita siya. Nakikita siyang pinapahiya. Saglit, bumaba ang paningin ni Dante sa sapatos ni Eleonora. Makintab, mamahalin, walang putik. Isang dila lang. Tapos na raw ang utang. Isang dila lang at maiiwasan sana ang ospital. Isang dila lang at baka makahinga si nanay ng maayos. Pero may ibang bagay na mas mahalaga kaysa utang. Dignidad. Dahan-dahan siyang lumuhod at sa isang iglap, may mga taong napatakip ng bibig dahil akala nila gagawin niya. Ngunit hindi. Hindi niya dinilaan ng sapatos. Sa halip, yumuko siya para pulutin ng reseta ni Aling Imelda na nahulog sa kanyang kamay sa gitna ng kaguluhan. Pinulot niya rin ang sulat ng due date at saka siya tumayo. Tahimik, nanginginig ang labi pero matatag ang mata. Hindi po ako aso, sabi ni Dante. Hindi pa sigaw pero rinig na rinig sa katahimikan. Kung bayad utang ang kapalit ng pagkatao ko, mas pipiliin ko na lang pong magbanat ng buto. Pero babayaran ko to sa tamang paraan. Napakunot ang noon ni Eleonora parang hindi niya inaasahan ang sagot. Hindi siya sanay na may tumatanggi sa larong inaalok niya. Idiwag. Malamig ang sagot na, sabay talikod. Osmundo, proceed. No special treatment. Tumingin si Osmundo kay Dante, nakangising may pananakot. 3 araw ha? Huwag mong kakalimutan. Umatras si Dante, nanginginig ang tuhod pero hindi siya bumigay. Sa gilid, sumulpot si Jun Pepsoria, yung driver. Parang gustong magsalita pero natatakot. Dante, bulong ni Jun Pep habang dumadaan ang crowd. Pare, umalis ka na dito. Puntahan mo si nanay mo. Tapos, may kakilala akong mekaniko sa syudad. Kailangan nila ng helper. Kung gusto mo, ipapasok kita. Hindi na nakapagsalita si Dante. Tumango lang siya, parang kumakapit sa sinulid na inihagis sa kanya sa gitna ng pagkalunod. Pag-uwi niya sa bahay, mabigat ang katawan niya na parang may nakasabit na bato sa dibdib. Pagpasok niya, nakita niya si Aling Imelda na nakahiga na. Pawis na pawis, hirap huminga. Nandun si Nika, nangingiyak, hawak ang empty inhaler. Kuya! Wala na! Sigaw ni Nika, nanginginig ang boses. Kailangan natin ng ospital ngayon. Hindi na nag-isip si Dante. Binuhat niya ang nanay niya, sumigaw kay Mang Sioni sa labas at humingi ng saklolo. Tinakbo nila sa barangay health center pero sarado na ang doktor. Tinawagan nilang ambulansya pero matagal. Sa bandang huli, tricycle ang sinakyan nila papuntang ospital sa kabilang bayan. Habang nasa biyahe, hawak ni Dante ang kamay ng nanay niya. Nay, kapit lang! Paulit-ulit niyang bulong. Kapit lang, Nay! Aabot tayo! Mahina ang boses ni Aling Imelda. Halos hangin na lang. Anak, huwag kang magpapakababa para sa kanila. Hindi, Nay. Nangingilid ang luha ni Dante. Hindi ko ginawa. Hindi ko... Ngumiti si Aling Imelda, pilit. Buti naman. Pagdating nila sa ospital, tumakbo si Nika para humingi ng nurse. Si Dante, halos lumuluhod na sa harap ng triage. Ma'am, tulungan niyo po ang nanay ko. Hirap na po. Ngunit ang mundo, kahit gaano kakalakas humingi, may mga pagkakataon na huli na ang lahat. Ilang oras matapos ang pagdating nila, lumabas ang doktor, mabigat ang muka. Pasensya na, mahina ang sabi nito. We did what we could. Late na kasi yung intervention. Severe asthma attack, may complications. Hindi na narinig ni Dante ang sumunod pang mga salita. Parang biglang naging tubig ang paligid at siya ang lumulunod. Napahawak siya sa pader, nanginginig. Nay! Bulong niya, hindi makapaniwala. Si Nika, napasigaw. Hindi! Nanay! Kinabukasan, umuwi sila sa San Isidro na may kabahong na hindi dapat ganito kabilis dumating. Sa lamay, dumagsa ang tao, mga kapitbahay, mga kaibigan ni Aling Imelda, mga magsasakang matagal nang nakakakilala sa pamilya Luwalhati. Si Mila, umiiyak habang nihahalopos ang buhok ni Nika. Si Mang Sioni,
Tahimik, nakaupo sa sulok, hawak ang rosaryo. Si Canestor, matigas ang panga, parang may ipinipigil na galit. May ilang kamag-anak na dumating din at hindi lahat ay may dalang pakiramdam. May ilan na may dalang sisi. Kung nagbayad agad kayo, buhay sana si Imelda. Bulong ng isang tiyahin. Akala niya hindi narinig ni Dante. Hindi na sumagot si Dante. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Ang taning kaya niya lang ay tumitig sa kandila at isipin kung gaano kabigat ang mundo kapag wala na ang taong dahilan kung bakit ka bumabangon. Sa huling gabi ng lamay, lumapit si Canestor kay Dante. May hawak siyang lumang notebook. Yung notebook na minsang pag-aari ng ama ni Dante. Pero ngayon, mas makapal na dahil may mga dagdag na papel sa pagitan ng mga pahina. Dante, sabi ni Canestor, mabigat at maingat. Alam kong masakit. Alam kong parang walang saysay ang lahat ngayon. Pero pakinggan mo ako. Tumingin si Dante, namumugto ang mata. Wala na akong laban. Wala na si nanay. May laban ka pa, sagot ni Canestor. Para ay Nika. Para sa lupa. Para sa lahat ng ginawa nila sa inyo. Iniabot niya ang notebook. Ito, listahan ng buyers, contacts, mga taong pwedeng pagkatiwalaan, galing sa tatay mo. Dinagdagan ko na may pangalan ng mga kooperatiba sa syudad, may mga numero ng kaong makakatulong. Hindi ito baril, Dante, pero sandata ito. Dahan-dahang kinuha ni Dante ang notebook at sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Aling Imelda, may kumislap na ibang apoy sa dibdib niya. Hindi puro sakit. May halong direksyon. Anong gusto mong gawin ko? Paos niyang tanong. Umalis ka muna, sabi ni Canestor. Diretso. Magtrabaho, mag-ipon, mag-aral ng diskarte. Huwag kang mamatay dito sa baryo na araw-araw kang nilulunod ng utang at pang-aapi. Ako muna ang bahala rito. Babantayan ko si Nika, tutulungan ko si Mila, at si Mang Shoni. Kasama natin yan. Napahigpit ang hawak ni Dante sa notebook. At si Nika. Lumapit si Nika, narinig ang usapan. Namumugto ang mata niya pero matapang ang tingin. Kuya, umalis ka. Ako na muna dito. Mag-aaral ako. Magtatrabaho ako kung kailangan. Basta, huwag kang sumuko. Parang may kutsilyong dumaan sa puso ni Dante sa sinabi ng kapatid niya. Dahil alam niyang bata pa si Nika, pero napipilitan siyang tumanda sa isang iglap. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, nakatayo si Dante sa labas ng bahay nilang puno pa ng amoy ng kandila at luha. May maliit siyang bag, ilang damit, yung sulat ng due date na parang sumpa, at ang notebook na parang mapa. Dumating si Junpep sakay ng motor, nakasuot ng lumang jacket. Handa ka na? Tanong ni Junpep, mahinahon. Tumingin si Dante sa bahay, sa lupa na nasa likod, sa puntod na bago pa lang sa sementeryo ng baryo. Huminga siya ng malalim. Hindi ako handa, aminado siya. Pero kailangan. Tumanggo si Junpep. Tara, ipapakilala kita. Hindi madali sa syudad pero kung kaya mong tumayo ngayon, kakayanin mo rin doon. Bago siya sumakay, lumapit si Dante kay Nika at tinakap siya ng mahigpit. Babawi tayo, bulong ni Dante sa tenga ng kapatid niya. Hindi sa pamamagitan ng kahihiyan, sa pamamagitan ng pag-angat. Umatras siya, tumingin saglit sa mga taong naiwan, si Mila, si Canestor, si Mang Shoni, mga taong hindi mayaman pero marunong tumindig bilang tao. At habang umaandar ang motor papalayo sa San Isidro, bitbit ni Dante ang sakit ng pagkawala, ang bigat ng utang at ang pangakong hindi niya sisirain ang sarili para lang makaligtas. Dahil sa loob ng puso niya, may isang pangakong nagsisimulang tumubo. Balang araw, babalik siya. Hindi bilang lalaking nakikiusap, kundi bilang lalaking may kakayahang baguhin ang laro. Umaalog ang motor ni Junpep Soria habang tinatahak nila ang mahabang kalsada palabas ng San Isidro. Sa likod, unti-unting naglalaho ang palayan, ang bahay na may amoy ng kandila at ang puntod na sariwa pa ang semento. Sa harap, puro ilaw ng syudad at ingay ang sasalubong kay Dante luwalhati.
Mga bagay na hindi niya kinalakihan pero ngayon, doon siya kakapit para mabuhay. Pare, sigaw ni Junpep dahil sa hangin. Huwag kang kabahan masyado. Basta sundin mo lang sinasabi ko. Yung mekaniko, si Mang Ote, matapang magsalita pero babait yan. Tahimik lang si Dante. Hawak niya ang bag na manipis ang laman at sa loob ng bag, mas mabigat pa sa damit ang notebook ng tatay niya at ang sulat ng due date na parang multong sumasama sa kanya. Sa dibdib niya, mas mabigat pa roon ang boses ng nanay niya. Huwag kang magpapakababa para sa kanila. Pagdating nila sa siyudad, hindi pa ito ang Maynila pero sapat na ang sikip at ingay para mahilo siya. Huminto si Junpep sa harap ng isang talyer na may lumang signboard. Quintanar Auto and Hauling Services. Ang amoy ng langis at bakal ay kumapit agad sa ilong ni Dante. Naroon ang mga lalaking may itim na grasa sa kamay, may sigawan, may murahan at may tawanan na parang iyon ang paraan para kayanin ang araw-araw. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa loob, nakapamaywang, may malaking tiyan at puting buhok na parang walis. "Junpep, anong dala mo rito?" sigaw nito. "Si Dante po, Mang Ote," sagot ni Junpep, sabay turo kay Dante. "Sabi ko sa inyo, masipag, kailangan lang ng chance." Tinignan si Dante ni Mang Ote mula ulo hanggang paa. "Masipag lahat pag gutom," sabi niya, tapos tumawa. "Anong alam mo?" "Hindi po ako marunong sa makina," tapat na sagot ni Dante. "Pero mabilis po akong matuto. Kaya ko pong buhatin kahit ano. Kaya ko pong maglinis, magayos, magbantay. Basta bigyan niyo po ako ng trabaho." Saglit na tumahimik si Mang Ote, tapos tumuro sa isang tambak ng gulong. "Eh di simulan mo dyan. Linisin mo yung area. Tapos magbuhat ka ng 2 baterya papunta sa likod. Kapag nagreklamo ka, umuwi ka." Tumanggo si Dante. "Opo." Hindi nagtagal, naramdaman ni Dante ang tunay na simula ng bagong buhay. Pawis na hindi galing sa araw sa palayan, kundi galing sa init ng makina at bigat ng bakal. Sa bawat buhat niya, parang binubuhat niya rin ang sarili niyang kahihiyan sa munisipyo. Ang linyang, "Dilaan mo ang sapatos ko," na pilit niyang nilulunod sa ingay ng talyer. Sa unang linggo, halos hindi siya makakain ng maayos. Sa tanghali, kumakain siya ng kanin na may toyo sa karinderya ni Tata Pining, isang matandang babae na mahilig manita pero mahilig ding magdagdag ng sabaw kapag nakikita niyang payat ang customer. "Ikaw yung bago sa talyer ni Mang Ote, no?" tanong ni Tata Pining habang naglalagay ng extra gulay sa plato ni Dante. "Opo," sagot ni Dante. "Dante po." "Dante," ulit ni Tata Pining, parang sinusukat ang pagod sa mukha niya. "May mata kang parang hindi natutulog. Anong problema mo?" Natawa si Dante pero walang saya. "Marami po." "E di kumain ka," diretso ni Tata Pining. "Walang problemang kayang ayusin ang gutom." Sa gabi, natutulog si Dante sa maliit na kwarto sa likod ng talyer kasama ang 2 helper. Sa sahig siya, banig lang, at ang una niya ay bag niya na may notebook. Bawat gabi, bago pumikit, binubuksan niya ang notebook ng tatay niya at sinusulat niya ang bagong natututunan. Pangalan ng mga piyesa, presyo ng langis, oras ng delivery, paano magbilang ng kita at gastos. Isang gabi, habang nagsusulat siya, may umupo sa tabi niya. Isang lalaking medyo may edad, nakasando, may piklat sa braso at hawak ang lumang calculator. "Ikaw yung Dante, no?" "Opo," sagot ni Dante, nagulat. "Ako si Ramon Quintanar," sabi nito. "Pinsan ni Mang Ote. Retired na ako sa operations pero tumutulong pa rin ako dito minsan." "Ah," tumanggo si Dante. "Opo." Tinignan ni Ramon ang notebook. "Nagsusulat ka?" "Opo, para po maalala ko. Wala po kasi akong pinag-aralan ng maayos." Napangiti si Ramon. "Alam mo, mas mahirap turuan yung mayabang kesa yung marunong umamin na hindi alam." Kinuha niya ang calculator at tinuro sa notebook. "Anong ginagawa mo dito?" "Sinusubukan ko lang pong intindihin kung paano kumikita ang talyer, kung paano nagagastos. Kasi gusto ko pong malaman kung paano gumagana ang negosyo." Tahimik si Ramon saglit, tapos tumanggo. "Kung seryoso ka, tuturuan kita, pero hindi libre. Ang bayad mo, sipag at disiplina." Hindi napigilan ni Dante ang pagtitig. "Opo, seryoso po ako,"
Simula noon, nagkaroon ng bagong ritmo ang buhay ni Dante. Sa araw, helper siya, buhat, linis, takbo. Sa gabi, estudyante siya ni Ramon Quintanar. Paano magbasa ng resibo, paano magtala ng inventory, paano umintindi ng basic accounting. At sa tuwing napapagod siya, naaalala niya si Nika, ang kapatid niyang naiwan sa baryo na nangangarap maging nurse. Tuwing linggo, tumatawag si Dante kay Nika gamit ang prepaid phone card. Sa unang buwan, umiiyak si Nika habang nagsasalita. "Kuya, miss na miss kita," sabi ni Nika. "Pero okay lang ako. Nandito si Ma'am Mila. Tinutulungan niya ako. Si Canestor din, nagdadala ng bigas minsan." "Mag-aral ka," laging sagot ni Dante. "Ako na bahala dito. Babayaran natin lahat. Hindi ka maghihirap habang buhay." "Kuya, yung luka?" tanong ni Nika, nanginginig. Humigpit ang hawak ni Dante sa phone. "Hindi ko pababayaan. Kahit matagal, babalikan ko." Dumaan ang mga buwan at sa bawat buwan, may bagong tao sa buhay ni Dante. Sa isang pagkakataon, may pumunta sa talyer na babae. Naka-uniform, may hawak na folder at payslip. "Si Ramon po ba nandito?" tanong nito. "Ako," sagot ni Ramon. "Ako po si Risa Montemayor," sabi ng babae. "Finance clerk po ako sa hauling company na nag-a-outsource sa inyo. May discrepancy po sa billing, baka pwedeng ayusin." Narinig ni Dante ang usapan. Naiintindihan na niya ang ilang termino at nakita niya kung paano mag-isip si Risa. Maingat, malinaw, hindi nadadala sa emosyon. Nang matapos, napansin siya ni Risa. "Ikaw yung nag-aayos ng logbook?" tanong ni Risa, nakatingin sa notes sa mesa. "Opo," sagot ni Dante. "Tinuruan po ako ni Sir Ramon." Napangiti si Risa ng kaunti. "Ayos! Hindi lahat ng helper marunong magbasa ng numero." Tinuro niya ang isang papel. "Next time, ihiwalay ninyo yung fuel charge sa labor para hindi kayo napapahamak sa audit." Tumanggo si Dante. Parang may bagong pintuan na bumukas sa utak niya. "Opo, salamat po." Sa sumunod na mga taon, hindi na lang talyer ang ginagalawan ni Dante. Pinapasama siya ni Ramon sa deliveries. Nakikita niya ang ruta, ang buyers, ang suppliers. Natutunan niya ang totoong lakas ng logistics, hindi lang pag-ikot ng gulong, kundi pag-ikot ng pera. Isang gabi, pinasama siya ni Ramon sa isang maliit na seminar sa barangay hall ng syudad. Nandoon si Coach Dindo Carpio, isang lalaki na mahilig magsalita tungkol sa diskarte at night classes. "Maraming hindi nakapagtakos," sabi ni Coach Dindo sa harap ng mga tao. "Pero hindi ibig sabihin, habang buhay na lang kayo nasa ilalim. May ALS, may TESDA, may accounting basics. Ang tanong, gusto nyo ba?" Tahimik si Dante, pero naramdaman niyang tinatamaan siya. Pagkatapos ng seminar, nilapitan siya ni Coach Dindo. "Ikaw, halata sa mata mo na hindi ka lang basta helper. Gusto mong mag-night class?" "Paano po?" tanong ni Dante. "Trabaho ko po sa umaga." "Gabi nga," tawa ni Coach Dindo. "Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan." Sa tulong ni Ramon at kahit maliit na suporta ni Tata Pining na minsan nagpapautang ng ulam, nag-enroll si Dante sa night classes. Hindi ito dramatika na biglang yumaman. Sa totoo lang, mas lalong napagod siya. May mga araw na halos mabuwal siya sa antok habang nagbabasa ng modules. Pero sa bawat bagong natutunan, parang may bahagi ng sarili niyang natatatayo ulit. Yung bahagi na sinubukang yurakan ni Eleonora Valdez sa munisipyo. Sa ikatlong taon, nagkaroon ng pagkakataon si Dante na subukan ng sarili. May isang negosyanteng bumisita sa talyer, si Sir Beltran Yu, buyer ng palay at may maliit na bodega. "Ramon," sabi ni Beltran, "kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan para mag-check ng deliveries ko. Marami kasing nawawala. Baka may kilala ka." Tinignan ni Ramon si Dante. "Meron, ito." Nagulat si Dante. "Si Ramon, subukan mo." Putol ni Ramon. "Hindi ka na bata. Kailangan mo na ring lumabas sa anino ng talyer." Kinabukasan, sumama si Dante kay Beltran. Natuklasan niya ang sistema ng buy and sell ng ani. May mga magsasakang naiipit sa presyo.
May middleman na nanlalamang. May timbangan na dinadaya. Parang bumalik siya sa San Isidro. Pareho ang problema, iba lang ang lugar. Sir, sabi ni Dante isang araw kay Beltran, kung gagawin natin na diretso tayo sa farmers at transparent ang timbangan, mas lalaki yung tiwala, mas lalaki yung supply. Tinignan siya ni Beltran. Seryoso. Bata, alam mo ba sinasabi mo? Opo, sagot ni Dante. Kasi galing ako dun. Alam ko yung pakiramdam ng dinadaya. Tahimik si Beltran, tapos tumanggo. Sige, subukan natin. Ikaw bahala sa coordination. Doon nagsimulang umusbong ang maliit na network ni Dante. Ilang farmers na nakilala niya sa labas ng siyudad, ilang truck driver na nakasama niya sa hauling, at ilang buyer na natutunan niyang kausapin ng maayos. Hindi pa ito kumpanya, pero ito na ang simula ng pangarap. Sa ika-4 na taon, nakapagpadala si Dante ng mas malaking pera kay Nika. Sa tawag nila, iba na ang boses ni Nika. Hindi na puro iyak, may pag-asa na. Kuya, masayang sabi ni Nika, nakapasa ako sa scholarship. Yung clinic sa bayan, tumanggap din sa akin part-time. Si Mamila, sobrang saya. Si Nestor, sabi niya, ayan, may future na tayo. Napapikit si Dante. Proud ako sa'yo. Mahina niyang sabi. Kapit lang. Kuya, biglang naging mainat ang tono ni Nika. Pero, yung Valdez, nandito pa rin. Mas lumalaki sila. Si Osmundo, parang mas grabe. May mga pinapaalis. Humigpit ang panga ni Dante. Nestor, okay lang? Matapang pa rin, sagot ni Nika. Pero ingat daw tayo, sabi ni Dante isang araw kay Beltran. Kung gagawin natin na diretso tayo sa farmers at transparent ang timbangan, mas lalaki yung tiwala, mas lalaki yung supply. Tinignan siya ni Beltran. Seryoso. Bata, alam mo ba sinasabi mo? Opo, sagot ni Dante. Kasi galing ako dun. Alam ko yung pakiramdam ng dinadaya. Tahimik si Beltran, tapos tumanggo. Sige, subukan natin. Ikaw bahala sa coordination. Doon nagsimulang umusbong ang maliit na network ni Dante. Ilang farmers na nakilala niya sa labas ng siyudad, ilang truck driver na nakasama niya sa hauling, at ilang buyer na natutunan niyang kausapin ng maayos. Hindi pa ito kumpanya, pero ito na ang simula ng pangarap. Sa ika-4 na taon, nakapagpadala si Dante ng mas malaking pera kay Nika. Sa tawag nila, iba na ang boses ni Nika. Hindi na puro iyak, may pag-asa na. Kuya, masayang sabi ni Nika, nakapasa ako sa scholarship. Yung clinic sa bayan, tumanggap din sa akin part-time. Si Mamila, sobrang saya. Si Nestor, sabi niya, ayan, may future na tayo. Napapikit si Dante. Proud ako sa'yo. Mahina niyang sabi. Kapit lang. Kuya, biglang naging mainat ang tono ni Nika. Pero, yung Valdez, nandito pa rin. Mas lumalaki sila. Si Osmundo, parang mas grabe. May mga pinapaalis. Humigpit ang panga ni Dante. Nestor, okay lang? Matapang pa rin, sagot ni Nika. Pero ingat daw tayo. Sabi niya, huwag ka munang bumalik. Pero kuya, may isang bagay. Ano? Tanong ni Dante. May narinig akong usapan sa palengke, sabi ni Nika. Yung kumpanya nila raw, may problema sa cash flow. May mga supplier na hindi nababayaran. Hindi ko alam kung totoo. Tahimik si Dante saglit. Tumingin siya sa notebook ng tatay niya at sa mga bagong notes na sinulat niya sa loob ng 5 taon. Pawis, aral, diskarte, tao. Sa unang pagkakataon, hindi na lang sakit ang nararamdaman niya kapag naiisip si Eleonora Valdez. May halong direksyon. Salamat sa info, sabi ni Dante. Huwag kang mag-alala, hindi pa ako babalik. Pero nagsisimula na akong maghanda. At sa gabing yon, habang umuugong ang mga truck sa labas at kumikislap ang ilaw ng siyudad, umupo si Dante kasama si Ramon at Risa sa maliit na mesa sa likod ng bodega ni Beltran. May papel silang nakalatag, mga ruta, presyo, projections. Dante, sabi ni Ramon, seryoso. Hindi lang ito tungkol sa pera. Kung papasok ka sa larong to, kailangan mo ng tibay. Meron ako, sagot ni Dante, diretso. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil wala akong choice. Ngumiti si Risa, bahagya. Then start with discipline.
Build your credit. Build your network. Huwag kang magmadali. Tumanggo si Dante. Sa loob niya, malinaw na ang susunod na hakbang. Hindi na siya basta helper. Hindi na siya basta magsasaka na may utang. Unti-unti, binubuo niya ang sarili niyang pangalan. Hindi para magpasikat, kundi para balang araw, kapag bumalik siya sa San Isidro, hindi na niya kailangan makiusap. At kapag may isang taong muling magsabi sa kanya na dumila siya ng sapatos para mabuhay, may ipapakita siyang ibang paraan ng pagbayad. Tagumpay na hindi dumadaan sa pagyurak sa pagkatao. Hindi na bago kay Dante ang amoy ng diesel at alikabok ng bodega, pero sa gabing yon, habang nakalatag sa mesa ang mga papel na may ruta, presyo at projections, iba ang bigat ng hangin. Parang may humihila sa kanya pabalik, hindi lang sa San Isidro, kundi sa araw na tinignan siya ni Eleonora Valdez na parang wala siyang halaga. Build your credit, build your network. Ulitin ni Risa Montemayor, hinihila niyang isang papel palapit sa kanya. At kung babalik ka, huwag kang babalik na dala lang ang galit. Dapat, dala mo ang plano. Tumanggo si Dante, pero sa loob niya, hindi lang plano ang gumuguhit, mga mukha rin. Si Nika na nangangarap maging nurse, si Mila na nag-abot ng envelope, si Canestor na nagbigay ng notebook, at si Mang Sioni na pumigil sa gulo, at si Nanay Imelda na huling hinawakan niya sa ospital. Kinabukasan, habang nagkakape siya sa karinderya ni Tata Pining, tumunog ang lumang cellphone niya. Si Nika ang tumatawag. "Kuya." Bungad ni Nika, mababa ang boses. "May nangyari dito. Dumaan na naman yung mga tao ni Greco. Pinipictura nila yung bakod. Sabi nila, may final notice daw yung lupa. Si Canestor nakipagtalo. Buti nandun si Mang Sioni." Nanikip ang dibdib ni Dante. "Nasaan ka ngayon?" "Sa klinik, kuya. Pero may isa pa. May isang babae dito, kuya. Dating taga-opisina ng Valdez. Parang takot na takot. Si Canestor daw pinuntahan niya kagabi." Saglit na tumahimik si Dante. "Anong pangalan?" "Letty sa ngalang daw," sagot ni Nika. "Sabi niya, may hawak siyang ebidensya tungkol kay Greco, tungkol sa mga kontrata." Parang may tumama sa isip ni Dante na matagal nang hinihintay. Yung posibilidad na ang utang nila hindi lang dahil sa malas, kundi dahil may sinadyang manlamang. "Sabihin mo kay Canestor," mariing sabi ni Dante. "Itago niya si Letty at huwag mag-iisa. Dadating ako." "Kuya, sabi ni Canestor huwag ka muna." "Hindi ako babalik para makipagsuntukan," putol ni Dante. "Babalik ako para ayusin ang dapat ayusin. Ingat kayo." Pagbaba niya ng tawag, agad siyang tumayo. Tinawag niya si Ramon Quintanar at si Risa. "Ramon," sabi ni Dante, "kailangan kong umuwi." "Ngayon?" tanong ni Ramon halatang nabigla. "Dante, alam mo ba pinapasok mo?" "Oo," sagot ni Dante. "Pero may chance. May whistleblower. May ebidensya." Sumingit si Risa, seryoso ang muka. "Kung ebidensya yan, dapat legal ang galaw, hindi pwedeng emosyon. Kailangan mo ng counsel." Napaalala si Dante sa mga sinabi ni Risa noon. Huwag magmadali. Kaya imbes na sumugod, huminga siya ng malalim at tumanggo. "May kilala akong abogado," sabi ni Ramon. Sabay kuha ng lumang calling card mula sa wallet. "Si Attorney Belen Carpio. Anak ng kaibigan ko. Matapang yan. Hindi yan basta-basta natitinag ng pera." Kinabukasan, nasa maliit na opisina si Dante sa siyudad. Kaharap si Attorney Belen Carpio, isang babaeng hindi magarbo ang ayos pero matalim ang mata at mabilis mag-isip. "Dante," sabi ni Attorney Belen matapos pakinggan ang kwento niya. "Kung totoo ang sinasabi mo, hindi lang ito usapang utang. Pwede itong fraud, coercion, at possibly falsification. Pero kailangan natin ng dokumento, orihinal, kopya kahit ano, at kailangan protektado ang witness mo." "Si Letty," sabi ni Dante. "Takot na takot daw. Baka balikan." "Kaya kailangan may plano," sagot ni Attorney Belen. "Pag-uwi mo, huwag kang magpapakita agad sa mga tao ni Valdez. Unahin mong makita si Canestor at si Letty, tapos kunin natin lahat ng hawak nila." Nang sumunod na araw, bumiyahe si Dante pabalik sa San Isidro. Pero hindi na siya yung binatang nakasakay sa motor ni Junpep na parang tumatakas. Ngayon may dala siyang folder, may mga contact,
at may kasamang 2 tao, si Risa na pumayag sumama para sa numbers at si Ramon na hindi pumayag na mag-isa si Dante. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng alikabok at amoy palay na matagal nang namiss ni Dante. Pero kasabay nun, may tensyon. May mga usap-usapan sa tindahan. Bumalik na raw si Dante, yung pinahiya noon sa munisipyo. Ewan ko kung may pera na. Sa unang pagkakataon, hindi siya dumiretso sa bahay. Dumiretso siya sa maliit na kubo ni Nestor sa gilid ng palayan kung saan nakatambak ang mga banner ng samahan at lumang megaphone. Pagbukas ni Nestor ng pinto, nanlaki ang mata niya. "Dante, anong ginagawa mo dito?" "Ka," sabi ni Dante, "hindi na tayo pwedeng madhintay. Nasaan si Letty?" Sa loob, lumabas si Letty sa ngalang. Payat, maputla, halatang ilang araw nang hindi natutulog. Hawak niya ang isang eco bag na parang buhay ang laman. "Ikaw ba si Dante?" Mahina ang tanong ni Letty. "Oo," sagot ni Dante. "Ako yung pinahiya ni Miss Valdez," at napangiti siya ng mapait. "Pasensya ka na, nandun ako noon. Sa gilid, hindi ko magawang magsalita. Takot ako." "Hindi mo kasalanan yun, pero kung nandito ka ngayon, ibig sabihin gusto mong itama." Tumanggo si Letty. Nanginginig ang kamay habang binubuksan ng bag. "May mga kopya ako ng internal memo. May mga spreadsheet printouts at," hininga siya ng malalim, "may mga kontrata na pinapapirmahan ni Osmundo na may hidden clauses. Hindi alam ng mga magsasaka. Pinapapirmahan lang. Tapos pag hindi nakabayad, sila pa ang lalabas na may kasalanan." Lumapit si Risa, mabilis na tumingin sa mga papel. "These are not just discrepancies," bulong niya. "This is deliberate. Look, same penalty rate, same pattern, pero iba-iba ang dates, parang ginawang template. And these signatures, may inconsistencies." "May isa pa," dagdag ni Letty, halos pabulong. "May forged documents. Pinapalabas na pumayag yung ibang farmers sa terms, pero hindi sila pumirma. Si Osmundo ang nag-utos. May dating notary na binayaran. Nanikip ang panga ni Nestor. Kaya pala parang laging tayo ang mali." Tumingin si Dante kay Attorney Belen na nakipagkita na sila sa bayan at sumunod ngayon. "Attorney, sapat na ba ito?" "Good start," sagot ni Attorney Belen. "Pero kailangan natin ng proteksyon kay Letty at kailangan nating i-secure ang originals kung meron." Biglang may sumigaw mula sa labas. "Nestor, nandyan ka?" Napatigil silang lahat. Sumilip si Mang Sioni sa bintana, hawak ang kanyang flashlight kahit araw. "Mga tao ni Greco, 3. Napatingin si Letty, halos mawalan ng kulay. "Hinahanap nila ako." Dahan-dahang tumayo si Dante, hindi siya nagpanik. Pinikit niya saglit ang mata, saka huminga. "Nestor, ilabas mo si Letty sa likod." Utos ni Dante kay Nestor. "Mang Sioni, ikaw sa harap, huwag kang papayag pumasok." "Ano gagawin mo?" tanong ni Ramon. "Harapin," sagot ni Dante, pero hindi bilang biktima. Lumabas si Dante sa kubo. Sa harap, naroon ang 3 lalaking nakapolo. May ID ng Valdez Agrotrade, isa roon ng pamilyar. Si Rolo, yung nag-assess sa lupa noon. "Uy," sabi ni Rolo, kumunot ang noo. Lumapit si Risa, mabilis na tumingin sa mga papel. "These are not just discrepancies," bulong niya. "This is deliberate. Look, same penalty rate, same pattern, pero iba-iba ang dates, parang ginawang template. And these signatures, may inconsistencies." "May isa pa," dagdag ni Letty, halos pabulong. "May forged documents. Pinapalabas na pumayag yung ibang farmers sa terms, pero hindi sila pumirma. Si Osmundo ang nag-utos. May dating notary na binayaran. Nanikip ang panga ni Nestor. Kaya pala parang laging tayo ang mali." Tumingin si Dante kay Attorney Belen na nakipagkita na sila sa bayan at sumunod ngayon. "Attorney, sapat na ba ito?" "Good start," sagot ni Attorney Belen. "Pero kailangan natin ng proteksyon kay Letty at kailangan nating i-secure ang originals kung meron." Biglang may sumigaw mula sa labas. "Nestor, nandyan ka?" Napatigil silang lahat. Sumilip si Mang Sioni sa bintana, hawak ang kanyang flashlight kahit araw. "Mga tao ni Greco, 3. Napatingin si Letty, halos mawalan ng kulay. "Hinahanap nila ako." Dahan-dahang tumayo si Dante, hindi siya nagpanik. Pinikit niya saglit ang mata, saka huminga. "Nestor, ilabas mo si Letty sa likod." Utos ni Dante kay Nestor. "Mang Sioni, ikaw sa harap, huwag kang papayag pumasok." "Ano gagawin mo?" tanong ni Ramon. "Harapin," sagot ni Dante, pero hindi bilang biktima. Lumabas si Dante sa kubo.
Sa harap, naroon ang 3 lalaking nakapolo, may ID ng Valdez Agrotrade. Isa roon ng pamilyar, si Rolo, yung nag-assess sa lupa noon. Uy, sabi ni Rolo, kumunot ang noo. Ikaw pala, bumalik ka. Bumalik ako, sagot ni Dante, kalmado. Anong kailangan nyo? May hinahanap kami, sagot ng isa, tumingin sa paligid. Former employee, si Letty Sanggarang, may mga company documents na nawala. Hindi ko alam, diretso ni Dante, walang kibo sa kakot. At kahit alam ko, hindi ko kayo sasagutin ng ganyan. Kung may reklamo kayo, dumaan kayo sa tamang proseso. Napatigil si Rolo, tapos napangisi. Tamang proseso? Ikaw? Akala ko ba magsasaka ka lang? Dati, sagot ni Dante. Ngayon marunong na akong magbasa ng papeles at marunong na akong makinig sa batas. Lumapit si Mang Sioni, matigas, parang bantay sa pinto. Walang papasok, matigas lang sabi. Kung may warrant kayo, ilabas nyo. Napatingin ang mga lalaki sa isa't isa. Wala silang warrant. Ang gusto nila, takot lang. Sige, sabi ni Rolo, sabay turo kay Dante. Sabihin mo kay Canestor, huwag silang magmalinis. Hindi sila mananalo. At ikaw, ngumisi siya. Kahit bumalik ka, wala ka pa rin. Umalis sila na may halong inis at pag-iwan ng banta sa hangin. Pagbalik ni Dante sa loob, nanginginig pa rin si Letty pero nakahinga ng kaunti. Hindi ko kaya, bulong niya. Pag nalaman ni Osmundo, papatayin niya ako. Hindi niya magagawa, sagot ni Dante seryoso. Hindi na tayo mag-isa. Kinagabihan, nagpulong sila sa bahay ni Mila Darilad dahil mas ligtas daw doon. Naroon si Nika, mas matanda ng mukha kaysa dati pero matatag ang tingin. Pagkakita kay Dante, hindi siya umiyak agad. Ninakap niya muna, mahigpit. Kuya, iba ka na. Hinding-hindi ako magiging tulad nila. Pero oo, natutunan na ako. Sa mesa, inilatag ni Attorney Belen ang planong legal, whistleblower affidavit, protective custody request sa police station na may tiwala sila, at paghahanda para sa paglabas ng issue sa tamang channels. Si Risa naman, gumagawa ng financial summary para ipakita ang pattern ng panlalamang. Habang nag-uusap sila, dumating ang isang text message kay Dante mula sa hindi nakasave na number. Maikli lang. Bumalik ka na pala. Ingat ka. May gumagalaw sa loob. Ingat. Cheska. Napatingin si Dante kay Risa. Cheska, PR head. Why would she warn you? Tanong ni Risa. Baka napapagod na rin sila, sagot ni Dante, mababa. Baka hindi lahat sa kanila masaya sa ginagawa nila. Ngunit bago pa sila makahinga ng maluwag, dumating ang isa pang balita mula kay Canestor. May emergency board meeting daw ang Valdez sa bayan next week. Malaki ang problema nila. May investors na nag-uurong ng investment. Napatigil si Dante. Parang pinto na biglang bumukas. Attorney Belen, sabi niya, kung babagsak sila, may chance. Chance para saan? Tanong ni Ramon. Tumingin si Dante sa mga papel, sa notebook ng tatay niya, sa mukha ni Nika at sa takot ni Letty na unti-unting nagiging tapang. Tsansa para hindi lang tayo magreklamo, sagot ni Dante. Tsansa para baguhin ang sistema mula sa loob. Sa gabing iyon, habang umuulan sa labas at kumikislap ang ilaw ng baryo sa malayo, nakaupo si Dante sa may bintana. Naroon si Mila sa tabi niya, tahimik, hawak ang tasa ng kape. Dante, mahina ang sabi ni Mila. Handa ka ba sa susunod? Tumingin si Dante sa dilim, at sa loob ng dilim, nakita niya ang entablado sa munisipyo. Yung araw na muntik siyang lumuhod para sa sapatos ng isang mayaman. Hindi ako handa, tapat niyang sagot. Pero mas handa ako kaysa dati. At ngayon, hindi na ako mag-isa. Umuulan pa rin kinabukasan, pero hindi na tulad nung ulan sa Lamay, yung tipong mabigat at parang walang katapusan. Ngayon, parang ulan na naguhugas ng alikabok, nagbubukas ng kalsada. Sa bahay ni Mila Darilag, maagang nagtipon sina Dante, Nika, Canestor, Mang Sioni, Letty Sangalang, Risa Montemayor, Ramon Quintanar, at Attorney Belen Carpio. Hindi ito pulong ng galit, pulong ito ng plano. Una, sabi ni Attorney Belen habang inilalatag ang mga papel, kukunin natin ang sworn statement ni Letty. Dapat malinaw ang mga detalye. Anong documents ang nakita? Sino ang nag-utos? Paano ginawa? At saan pwedeng ma-verify? Handa ako, sabi ni Letty. Nanginginig pa rin, pero matatag na ang boses. Ayoko na. Ang tagal kong naging tahimik. Akala ko trabaho lang. Pero nung nakita ko yung mga pamilya na pinapaalis,
Hindi ko na kinaya. Pinisil ni Nika ang kamay ni Letty. Salamat. Mahina niyang sabi. Hindi mo alam kung gaano ka-importante to. Sa gilid, si Risa, nakatutok sa laptop at calculator. Habang ginagawa niyo yan, sabi niya, I'll build the financial narrative. Kailangan nating ipakita hindi lang na may maling gawa, kundi pattern. Pattern ang magpapabagsak sa depensa nila. May message din ako, sabi ni Dante, sabay labas ng phone. Ipinakita niya ang text ni Cheska. May gumagalaw sa loob. Cheska Lintag? Sabi ni Mila. Nakakunot ang noo. Yung PR head na laging nakangiti sa stage. Baka whistleblower din, sagot ni Ramon. O baka gusto lang magligtas ng sarili. Either way, sabi ni Attorney Belen, we treat it as intelligence, not trust, pero may silbi. Lumabas si Canestor sandali at bumalik may dalang balita. Dante, sabi niya, confirmed, next week may board meeting sa bayan, emergency daw. May rumor na may investors na gustong bumili ng shares kasi lugmok na yung kumpanya. At napahinto siya. Si Maricel Andrada daw, yung kilalang businesswoman sa city, may interes. Nagkatinginan si Risa at Dante. Si Maricel Andrada ang investor na minsang nakausap ni Dante sa network ni Beltran. Isang babae na tahimik pero may bigat magsalita. Hindi siya yung tipong maingay sa social media. Pero kapag gumalaw siya, may nangyayari. Kung may board meeting, sabi ni Risa, ibig sabihin totoong may cash flow problem. Kapag may problem, may leverage. Kapag may leverage, may entry. Hindi tayo basta papasok. Mahigpit si Dante. Hindi ko bibilhin ng kumpanya para lang makaganti. Gusto kong tanggalin yung sistema na nagpapahirap sa magsasaka. At kung may pagkakataon, ipapakita ko kay Eleonora na hindi pwedeng gawing laruan ng dignidad ng tao. Dahan-dahang tumando si Attorney Belen. Then, we do 2 tracks. Track 1. Legal. Case against Osmundo. Secure witness. Protect documents. Track 2. Corporate. Find a way to enter the negotiation table legally. Kailangan mo ng investor group. Hindi mo kaya yan mag-isa. Huminga si Dante ng malalim. Tatawagan ko si Maricel. Kinahapunan, umalis si Dante at Risa papunta sa city. Sumama si Ramon bilang advisor at iniwan muna si Nika kay Mila at Canestor para bantayan si Letty. Bago umalis, lumapit si Mang Shoni kay Dante sa labas. Dante, mabigat ang boses niya. Hindi ko alam kung anong laban mo sa mundo ng mga mayayaman, pero kung kailangan mo ng tao dito, nandito ako. Tumando si Dante. Salamat, Mang. Kayo ang dahilan kung bakit hindi ako tuluyang lumubog. Sa city, nagkita sila ni Maricel Andrada sa isang maliit pero classy na cafe. Hindi mamahalin sa itsura pero halatang pangseryosong usapan. Dumating si Maricel na nakasimple lang, may dalang folder at may mata na parang sanay tumingin sa buong sitwasyon. Dante luwalhati. Sabi niya, diretso, narinig ko na ang kwento mo pero gusto kong marinig mula sa'yo, hindi mula sa chismis. Umupo si Dante. Maricel, hindi ako nandito para magpakahiro. Nandito ako kasi may pagkakataon. Lumugmok ang Valdez Agro Trade. May whistleblower, may fraud pattern, at may mga magsasakang sinisira nila. Kung bibili kayo ng shares, hindi ko bibili. Putol ni Maricel. Kalmado, bibili tayo. Pero bago yan, bakit ikaw? Anong value mo sa table? Hindi nagalit si Dante. Sanay na siya sa tanong na yan. Value ko, hindi ako elitista. Alam ko ang lupa. Alam ko ang magsasaka. Alam ko ang logistics at supply chain. May network ako sa farmers at buyers. At higit sa lahat, alam ko kung ano ang mali sa sistema nila. Sumingit si Risa. And financially, we can restructure operations. We can build transparency. We can plug leakages. But we need controlling stake to do reforms. Tumingin si Maricel kay Risa, bahagyang ngumiti. I like you. Straight to numbers. Straight to survival. Sagot ni Risa. Huminga si Maricel tapos binuksan ang folder. Here's the situation. Valdez Agro Trade has debt and reputational risk.
May internal issues. Ang board midpapanik. I can acquire controlling shares through a group, but I need a credible face on the ground. Someone who understands the farmers. If we push a reform narrative, we need authenticity. Tumingin siya kay Dante. You want to be that face? Umigting ang dibdib ni Dante. Oo, pero may kondisyon ako. Kondisyon? Taas kilay ni Maricel. Una, sabi ni Dante, tatanggalin natin si Osmundo Greco at lahat ng nagmanipula. Hindi pwedeng mabili lang ang kumpanya, tapos sila pa rin ang mamamahala. Pangalawa, maglalagay tayo ng transparent contracts at fair pricing. Pangatlo, magtatayo tayo ng scholarship at health funds sa mga baryo. Hindi pang PR, kundi totoong tulong. Tahimik si Maricel sandali, tapos tumango. Reasonable. But you do realize you will face Eleonora Valdez at hindi siya basta-basta. Hindi ko siya hahamunin sa yabang. Haharapin ko siya sa resulta. Lumipas ang mga araw na parang mabilis na pelikula. Habang ang legal track ay binubuo ni Attorney Belen, affidavit ni Letty, protective measures, preparation ng case, ang corporate track naman ay niluluto ni Maricel. Nagkaroon ng investor group meeting. Nandoon si Maricel, isang tahimik na partner niya si Owen Lagrada, private equity, at isang industry consultant na si Sofia Magsalin. Si Dante at Risa, present pero hindi nag-iingay. Nakikinig, naglalatag ng local context, at nagtatama ng assumptions tungkol sa farmers. Sa San Isidro, si Nika at Mila ang nagbabantay kay Letty. Si Ka Nestor nagtipon ng mga magsasaka para ihanda sila sa posibleng pagbabago. Si Mang Sioni nagroronda sa gabi, parang bantay na hindi na pwedeng matulog. Isang gabi, dumating si Cheska Lintag sa bahay ni Mila. Basang-basa sa ulan, halatang takot. Si Osmundo, naghahanap, hingal. May kutob siyang may naglalabas ng documents at may planong ipasaray ang Farmers Assembly ni Ka Nestor. Sabi niya, example daw. Bakit ka nandito? Tanong ni Mila, di mapagkatiwalaan. Napatingin si Cheska kay Nika, tapos kay Letty. Kasi kinakita ko yung ginawa niya sa inyo noon, sa event, yung sapatos, nalunok. Akala ko okay lang, pero nung dumami na yung kaso, nung nakita ko yung umiiyak na pamilya, hindi ko na kaya. At tumingin siya kay Letty. Sorry, dapat noon pa. Tahimik si Letty, tapos tumango. Kung tutulong ka, ngayon ang oras. Nagbigay si Cheska ng internal calendar ng board, listahan ng board members, at informasyon kung sino ang pinaka-nauuga sa deal. Si board chair si Lucio Manalang, CFO si Gretchen Pavia, operations head si Tibo Cardenas, si Attorney Lazo, legal counsel nila. Hindi siya masama, pero loyal siya sa kumpanya. Si Vanna, nakadikit pa rin kay Eleonora, at si Eleonora, galit na galit. Ayaw niyang may bibili. Tapat niyang sagot. Hindi masaya ang mawala ng nanay. Hindi masaya ang gutom. Hindi masaya ang pagkahiya sa harap ng lahat. Napayo ko si Eleonora, saglit. Pero, dugtong ni Dante, mas payapa ako ngayon kasi hindi ko dinilaan yung sapatos mo at hindi ko kailangan ipagawa sa iyo yung ginawa mo sa akin para maramdaman mong mali ka. Tumingin si Eleonora at sa mata niya may unang piraso ng pagsisisi. Anong gusto mo? Mahina niyang tanong. Gusto ko, sabi ni Dante, na makita mong ang kapangyarihan, may kapalit, at ang tunay na pag-angat, hindi yung kaya mong yurakan ng tao, kundi yung kaya mong itaas ang iba. Lumipas ang magalinggo. Sa San Isidro, nagkaroon ng assembly na hindi na pinasara. Si Ka Nestor naging farmers representative sa Oversight Committee, si Mang Sioni naging security liaison at mas may dignidad na ang rotonda niya. Hindi na lang tanod, kundi bantay ng pagbabago. Si Jun Pep Soria, na minsang tumulong kay Dante, tinawag ni Dante sa bagong opisina. Jun Pep, sabi niya, kailangan ko ng taong marunong sa kalsada at marunong sa puso. Gusto kitang gawing logistics supervisor. Nanlaki ang mata ni Jun Pep. Pare, ako? Oo, ngiti ni Dante. Hindi mo ako iniwan nung wala akong wala. Ngayon, panahon na para ikaw naman. Si Nika, naging clinic head sa bayan at kasama sa health program ng bagong kooperatiba. Si Mila, tumulong sa scholarship fund. Pinangalanan ni Dante bilang Imelda Lualhati Memorial Program, hindi para sa drama, kundi para hindi na maulit ang huling biyahe sa ospital. Nahuli na ang lahat. Isang hapon,
Tumayo si Dante sa puntod ng nanay niya. Dala ang maliit na bulaklak at ang notebook ng tatay niya. Punong-puno na ng bagong sulat. Nay, bulong niya, hindi ko alam kung tama lahat ng ginawa ko. Pero alam ko, hindi na tayo alipin ng utang. Sa malayo, kita ang palayan. Umiihip ang hangin. At sa hangin na iyon, parang naroon ang boses ni Aling Imelda. Hindi malinaw, pero ramdam. Buti naman anak,